Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Ito ang pinaka-torture move para baliwin ng ex mo. I know this one is a bit weird, but please trust me. Kasi we need to apply multiple strategies para lang makaganti sa ex. Doon pa lang weird na di ba? Kasi you will think of it as something like a revenge or why do I need put so much effort for this one? Pwede naman huwag ka na lang mag-effort para makaganti sa kanya. But why do you need to make some sort of or i-extend yung effort mo just in order for you to get the revenge that you need? Wala namang masama siguro kung i-apply mo itong mga strategy na sasabihin ko sa'yo and while moving forward. Kumbaga, kaya namang pagsamahin yung dalawang yan. Kumbaga sa isang sasakyan, di ba? Merong manubela, tapos halimbawa sa isang kotse, di ba? Meron tayo dun sa right seat at meron din tayo sa left seat. Kumbaga sa drive seat tsaka dun sa mismong shooter natin dun sa right side. Kumbaga, kasya naman ang dalawang tao sa kotse or apat pa nga kung minsan Same thing din sa mga plans. Kung gusto mo, pwede mo naman pagsabayin tong dalawang to. Pwede naman na mag-move on ka habang no contact rule ka para ibalik ang ex mo. Possible ba talaga yan, coach? Kasi para sa akin, kapag mag-move on ako, move on lang. Pag ibabalik ang ex ko, ibabalik ang ex ko. Alam mo ba? Alam mo ba? Most of my clients, I'm talking about 90% or 85% of them, yung nabalik ko yung ex nila. Bago ko mabalik ang ex nila, ang nangyari, yung kliyente ko naka-move on muna. Yeah, honestly, 85 to 90%. Bago nagbalik yung ex nila, naka-move on muna sila. Naayos muna yung sarili nila, napalakas muna yung sarili nila, and they became more and far more stronger than before. And that's what they need. That's what really helps them para ibalik ang ex nila. It's not just about how to put the strategies, but also about moving forward. Kaya ang first strategy natin is to combine and to mix para tayo maghahalo ng kape at gatas dito. Or gatas at asukal. Diba? Kapag iinom ka ng beer brand, diba? Kailangan mo ng gatas, kailangan mo din ng asukal. Combination. Parang ganun din. If you want to get your ex back in a full condition, ang kailangan mong gawin, combination din. Mag-move on ka, and during the time na you are trying to move forward and you are trying to forget your ex, you can also apply some tricks and strategies para bumalik siya. So, it's just you hit two birds with one stone. Ang diskarte lang, kailangan mo lang mag-move on habang binabalik yung ex mo. Ngayon, paano gagawin to ng sabay upang matorture ang ex mo ng malala? Dahil, kaya ko siya sinabing malala, kasi ang possibilities makipagbalikan yung ex mo sa'yo, pero dahil nga nakamove on ka na, hindi mo babalikan. Tapos, maghahabol pa siya sa'yo. That's really, really bad ending para sa kanya. I know you want that. Pero naririto ang mga steps moving forward na kailangan mong i-apply at kailangan mong gawin. Dahil these steps are really, really helpful. At baka maging thankful ka sa akin dahil ito yung mga pinaka-the best steps na kaya natin gawin. At pwede natin gawin to get your ex back and to move forward. Ito ang pinaka-unang step. Ang unang step natin is obviously no contact rule. No need more explanation, pero ang ibig sabihin niyan, huwag ka lang magre-reach out, pero meron yan dalawang tama. Unang tama, syempre, yung ex mo, magtataka, mamimiss ka, maku-curious kung ano nangyayari sa'yo at bakit nagno-no contact rule ka at hindi ka nagre-reach out. Pangalawa, pag nag-no contact rule ka, baka masabi mong this is the best thing that ever happened to me. Dahil during no contact time, makakasanayan mo yung pakiramdam na hindi ka naghahabol at hindi mo siya kausap.
makakasanayan mo yung pakiramdam na mag-isa ka lang at wala siya sa buhay mo. At higit sa lahat, makakasanayan mo na hindi nagchat-chat sa kanya. So, napaka-beneficial niya rin sa'yo habang nagmo-move on ka at para magpamiss sa ex mo. Kaya ang no contact, it is somehow the greatest strategy that we can have right now. And for the second strategy na gagawin natin para lalong masiraan ng bait ang ex mo is of course to find someone na pwede mong i-date. I know it's really hard. Baka sabihin mo naman, inuutusan kita makipag-date sa iba. No, I'm not saying that one. What I'm just saying is kahit friends lang muna. At magandang ma-broadcast yun at malaman din ng ex mo. Para naman matapos na yung expectation niya na naghahabol ka. Para naman at least papano makita niya na kaya mo naman makipag-date sa iba at kaya mo naman mag-move on sa kanya. Wait lang. Hindi kita pinupuwersa na kailangan mahalin mo yung bago mong ka-date. No, I'm not gonna do that, okay? I'm being clear here na ang gusto ko lamang is kung makikipag-date ka man sa bago, it's just a friend, okay? Huwag mong paasahin or something like that. Just date someone in a friendly way. Maybe that's the second strategy that I can give kasi pag nakita yan ng ex mo, magiging indikasyon yan na kahit pa paano is, alam mo yun, is gusto mo talaga siyang parang pinapakita mo talaga sa ex mo na kaya mo eh. Right? You are showing to your ex na you can do this thing. And number 3, syempre, coaching session. Coaching session will really help you to move on and to apply a perfect strategy na fitted sa situation mo. Yung literal na fitted lang sa situation mo ha. Kasi syempre, iba-iba ang sitwasyon na pwede mong maranasan. But, ang fitted na application at strategy, ma-applyan sa one-on-one coaching. Kaya give us a message sa Philippine Dating Coach and that's the best benefits na pwede mong magawa kapag nag-one-on-one coaching ka. That's super strategic na. Ewan ko lang kung di pa gumulong pabalik ang ex mo at makuryente pagbalik dahil pagbalik niya, ibang tao ka na, nakamove on ka na, you're good, you're fine, and you're no longer the stupid person na naghahabol. Bagkus, ikaw na yung bagong tao na minahal niya dati na parang nararamdaman niya na mas astig ka na ngayon at mas malupit ka na ngayon. Thanks for watching.